Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak. Yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagminahin na po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 1 po ng sulat ni St. Paul sa mga taga-Kolosas, mababasa po doon ng isang napakagandang pahayag ni San Pablo sa mga alaga niya, sa kawan niya ng mga Kristiyano sa Kolosas. At ano iyon? Sabi dito na patuloy niyang pinagdadasal sila sa Panginoon. Patuloy at walang tigil niya silang
pinagdadasal sa Panginoon. At mga kapatid, maganda po ito. Bakit? Sapagkat lahat tayo, bawat isa sa atin, ay may puwang sa ating puso na gustong umabot sa kapwa, gustong umugnay sa kapwa, gustong tumulong sa kapwa, gustong makipagkapwa. Pero alam natin sa sarili natin na bawat isa sa atin ay kukulangin, kakapusin, panghihinaan, mauubusan sa tuwing tayo ay nakikipagkapwa. Tayo'y mga tao na may hangganan ang kakayahang umunawa, kakayahang tumulong, kakayahang magmahal. Lahat tayo ay hindi perpekto at hindi Superman. At nakakatukso na sa tuwing mayroong kapwa na lalapit sa atin upang magdala tayo ng awa, ng ayuda, ng tulong at pakikiramay, nakakatukso na tayo ang umasta na tagapagligtas. Tayo ang umasta na taga-Superman sa buhay nila. Pero hindi ganon si San Pablo. Bilang pastol, bilang kapatid, ang ginagawa niya alang-alang sa kapwa, magdasal. Magdasal. At walang humpay, walang tigil sa pagdarasal. Oo, sa una at sa huli, madalas ang lagi at tangi na magagawa natin alang-alang sa kapwa ay ipagdasal sila. Ang Diyos, ang tunay na tagapagligtas, si Jesus ang tunay na Mesiyas, ang Panginoon, ang tunay na magdadalang awa sa ating kapwa. At ang unang hakbang ng ating awa ay magdasal. Magdasal. Mga magulang, alam ko marami kayong ginagawa para sa mga anak ninyo. At nakakatuwa po yun. Nagsisikap kayo, nagtatrabaho kayo para sila ay mapalaki ng maayos. Pumupunta kayo sa trabaho para kumita. Nagtatrabaho kayo sa bahay para maisaayos ang tahanan. At napakaganda po iyon. Pero huwag niyo po sanang kakalimutan na ipagdasal ang inyong mga anak. Ngayong araw na ito, na ipagdasal nyo na ba ang mga anak ninyo? Minsan, yun lang ang pinakamagagawa natin para sa kanila. Mga guro, napakasisipag nyo po, alam ko po, kasi dati rin po akong guro. Nasipag nating maghanda ng lesson, ng mga exam, ng mga learning materials. Pero alam natin na lahat ng ibubuhos nating kabutihan para sa mga estudyante ay may hangganan. At madalas, ang pinakamahalagang magagawa natin ay pagpaubaya sila sa Diyos. Kaya naman mga kapwa ko teacher, na ipagdasal nyo po ba ang mga estudyante ninyo? Mga lingkod sa iba't ibang paraan, mga doktor, mga nurse, mga abogado, social worker, mga empleyado sa iba't ibang kumpanya, mga leader ng bayan at politika,
Oo, pinagsisikapan ninyo na makapagbigay ng karampatang serbisyo at makatarungang pag-aali ng sarili. Pero may hangganan din ito. Ang maibibigay natin ay hindi talaga sasapat. Kaya naman, naipagdasal nyo na ba ang inyong pasyente, ang inyong kliyente, ang inyong mga pinaglilingkuran? Sana hindi nyo inaasa ang lahat sa sarili nyo lamang, kundi ipinagpapaubaya at ipinagkakatiwala sa Panginoon. Katulad ni San Pablo, sa mga pinaglilingkuran natin at minamahal, ang unang akbang ng awa at pag-ibig ay panalangin. Panalangin. Nung minsan, naglalakad ako sa palibot ng aming simbahan. At umiikot ako sa aming pamayanan na hindi ako mukhang pari, no? Naka-shorts lang, naka-tsinelas, at ng simpleng t-shirt, no? At habang ginagawa ko yun, nakita ko na may mga bata na tumakbo papunta sa akin, no? At nagmano, no? Yung mga bata, ang tawag sa akin, Jesus, no? Dumating si Jesus. Siyempre sabi ko, hindi ako si Jesus, no? Mukha bang mataba si Jesus pag titignan ninyo, no? Pero sa gitna ng mga biruan, yung isa sa mga bata, sabi sa akin, Jesus, ipag-pray ko po kayo. At nilagay niya yung kamay niya sa ulo ko, bumulong-bulong. Hindi ko alam kung anong binubulong niya, no? Pero nararamdaman ko na nagdadasal siya. Alam kong pinagdadasal niya ako. Pero sa isip-isip ko, sabi ko, tong batang ito, ang pinagpipray niya, si Jesus. Di ba dapat nagpe-pray kay Jesus? No? Etong batang ito, ang pinagpe-pray niya, pinagdadasal niya, si Jesus. Pero itong batang ito, sigurado ako, taglay ang Espiritu Santo sa kanyang puso. Nakikita niya ang Panginoon kahit sa mahinang tao katulad ko. At ang Espiritu Santo sa kanyang puso, sinasabi sa kanya na bilang bata, ang tangi niyang magagawa para sa taong mahina ay ipagdasal siya. Ipagdasal siya. Manalangin po tayo. Panginoon, pinagdadasal po namin ang mga mahal namin sa buhay. Mahal na mahal namin sila. Subalit alam namin na ang pagmamahal namin ay may hangganan din. Kaya ngayong araw na ito, sa lahat ng araw ng aming buhay, pinagkakatiwala namin sila sa puso at kamay mo. Amen.